Sa linya na ho natin si Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman, Attorney Chofilo Guadis III. Attorney Guadis, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng. Salamat po ulit sa inyong panyaya sa akin sa inyong programa. Good morning po. Ano po yung napag-usapan kahapon na sa pagitan ng DOTR, LTFRB, kasama po yung napakaraming bus companies? Dalawa po yung napag-usapan kahapon. Una po, yung issue ng pagdami po ng mga disgrasya sa daan. Kasi base ho sa aming datos, yung number ng accidents po from January to April ay mas marami na po kaysa sa yung datos ng aksidente ng buong 2024 para sa mga bases. So, pinaalalahanan po ng kalihim ng transportasyon yung mga bus companies na mag-iingat dahil ipapatupad po namin ang batas to its police ay na sinuspindi na po namin yung mga na-involved doon sa nakaraang aksidente po. And then pangalawa po, yung sa terminal na kakabaha po nung nag-inspection po kami at nakita namin na halos yung mga terminal po hindi katanggap-tanggap yung mga comfort rooms ho nila. Hindi ho na may maintain ng ayon ho sa batas. Kaya ho pinaalalahanan din ho sila na iayos ang kanilang mga terminal kung hindi sila po ay papatawan ng parusa. Chairman, doon sa haba ng the driving hours ng mga driver po ng bus, pag long drive, ilang oras ba sila allowed? Yung po ba napag-usapan, nag-set ba ng rule na susundin dapat ng mga bus companies kung ilang oras lang pwedeng mag-drive bago irelyebo ng kapwa driver yung driving ng bus na involved? Ayo po, Ma'am Weng. Doon ho na pag-usapan din po namin, ma'am, na base po sa standards ng LTFRB, ang isang driver ay hindi pwedeng mag-drive ng mas mahaba pa ng 6 na oras sa isang araw. At pinaalalahanan ho namin, kasi katulad po nung nangyari, tila umaba pa more than 6 hours yung pagdadrive nung yung nagmaneho doon sa nangyari kung sakuna. Kaya yun nga ho sabi, nakatulog dahil ho siguro sa sobrang oras ng pagmamaneho. So pinaalalahanan po yung mga buses na mahahaba ang biyahe, yung tinatawag natin long haul. Opo. Na hindi pwedeng tuloy-tuloy na magmaneho ang isang driver ng more than 6 hours sa isang araw. Dapat po may substitute driver po yan. So kung halimbawa ang biyahe mo, pero po yung maikli lang mga 4 hanggang 6 na oras na biyahe, okay lang na solo. O dapat din po meron na nakasakay para nasa relyebo, para in case na antukin yung driver, pwede sabihin, para ikaw muna, kailangan ko munang umidlip. Totoo po yun, ma'am. Pero ma'am, yan po ay totoo lang po pag ang isang biyahe ng isang bus it's more than 6 hours one way. Okay. Opo, pero kung maiksi lang naman mga biyahe like Manila to Bulacan, Manila to Pampanga, isang driver lang po siguro. Oo, maiklian lang yan. Yung involved ho sa aksidente, yung bus na yan, Solid North, ilang oras ho, sabi nyo kanina, sumobra ng 6 na oras. Paano yun? Ilang oras yung nag-drive? Ilang oras yun? Straight ba yung 6 hours niya or iwa-hiwalay pero lagpas na sa 6 na oras? Sir, maiksi lang naman yung biyahe kasi nung Lingayen to Cubao. That's only about 4 hours. Kaya lang sino matotal namin lahat yung oras niya sa isang araw. Tila kung na po, sumobra na sa 6 hours. Kaya po, yun ho, hindi ho dapat ganon. So, may pananagutan ho. Sino ho doon ang may pananagutan? Bakit siya pinag-duty, pinag-drive, na sobra na siya sa driving hours niya? Sir, number 1 po is always the operator po. Dahil may mga policy po yan na hindi ko tinupad. Kaya po sa amin po sa pananaw ng LTFRB, ang hahabulin po namin first and foremost is the operator. Kaya ho, sinuspindi na ho namin yung kanilang isang fleet ng buses na tumatakbo ng Cubao to Lingayen, which is 15 buses po yun. Okay, so nagkakaroon ng investigation ngayon, Chairman Guadis, doon sa insidente sa SCTEX. Kailan po magkakaroon ng formal investigation ito?
Sa Huwebes po, magpapatawag po kami ng meeting. Mm-mm. Noong operator po sa aming opisina, it's a formal notice of hearing po. Mm-mm. Sisimulan na ho namin pagpapaliwanagin yung operator. Miyerkules po pala, I'm sorry, hindi ho Miyerkules. Huwebes. Oo. And then we will conduct an investigation. Ipipresenta namin sa kanila yung mga nakalap namin mga ebidensya at pagpapaliwanagin po namin sila. Okay, anong pwedeng maging parusa dito, Chairman, considering 10 ang namatay, mahigit 30 ang sugatan? Kwan po ito, Ma'am Weng, hindi lang po ito suspension ng prangkisa ng 30 days. Tinitignan po namin, posible pong patawan. Una po is baka 6 months to 1 year po ang mag-suspension ng prangkisa. And of course, may kaakibat pong penalty yan that could go as high as 2 million pesos po. Pero ang pinaka-importante po riyan na hinahabol namin yung suspension po ng prangkisa. Para maipakita namin sa mga operators na sa susunod na pagkakataon, mas maghihigpit po ang ahensya. Pero yung sorry Wenga, yung decision ninyo na kung suspendehin man ang prangkisa ng Solid North without prejudice to possible filing ng criminal cases dun sa operator at saka po sa driver, ganun po ba yon? Totoo po yun, Ma'am Weng. Yung pagpataw po ng suspension is only the administrative aspect. May utos din po ang kalihim dison sa akin na pag-aralan kung ano yung mga posibleng sampang kaso. Una po, criminal case against the driver. Number 2 po, doon sa operator, posible pong may complicity po sila or possible criminal case din kasi po doon sa kanilang patakaran na pinabayaan hong magmaneho yung driver ng humigit pa ho sa 6 na oras. Oo. Yung suspension ng prangkisa, ibig sabihin noon, talagang wala na silang wala nang operasyon. Oo, hindi pwede at mag-operate. Wala, at marami hong mawawalan ng trabaho po rito. Yun ang ibig sabihin noon, ano? Opo, naintindihan naman po namin yun. Kaya hindi ho yung buong bus company ang sinuspende namin. Yung prangkisa lang nung 15 bus na tumatakbo po ng Lingayen, Cubao. So Okay. ito lang ang maari kung lalabas na talagang kailangan nung tanggalan ng prangkisa. 15 unit po ito. Sir, ano po 15 units? 15 units po to. Opo, nagpalabas na po kami ng order po dyan. Opo. Na-identify na po namin yung mga 15 units. Mm. Sir Weng, ang isa naman hong dahilan kaya hindi namin masuspindi po lahat-lahat, mga more than 100 units, ay baka din ho mawalan ng sasakyan ang publiko. Without prejudice din po sa yung mobility ng public. Yes. Opo, opo. Ziniroin lang namin yung fleet doon sa area ng Juan kung saan may disgrasya. Okay. Chairman, mapunta na partner. Ito, papunta na ako doon sa insurance kasi sabi nyo ang LTFRB ang in-instruct na ho yung PAMI na ang maximum insurance coverage ng bawat pasahero ng bus na involved ho rito ay 400,000 pesos. Tama ho ba? Sir Weng, tama po yun. Pag ikaw ay pasahero noong bus, and then nabawian po kayo ng buhay, that's 400,000. Pero ibang usapan po yun doon sa mga na disgrasya po na hindi po pasahero ng bus. At ako ay nalulungkot, Sir Weng. Dahil nung tinignan po namin, ang insurance coverage po is only 200,000 for all combined. So pag titignan mo yan, All combined? parang 20,000 lang per head. Kaya sabi po hindi ho ito katanggap-tanggap. So, kinausap ko ho yung operator na punuan po yung pagkukulang sa insurance coverage. Bakit gano'ng kalit ang insurance at Chairman? Ano po yun, sir, ma'am? Bakit po gano'ng kalit ang insurance? Ma'am, yun po ang ikinalulungkot ko po, pero yun po ang nasa batas. Nako? It's a coverage of 200,000 po. Kaya nga po, isa itong wake-up call din po sa amin na baguhin po yung polisiya sa insurance. It should be 200,000 per head. Yes, sir. Hindi 200,000 combined. Unlike po pag pasahero ka, it's 400,000 per head. Per head. Okay. Yung mga involved outside. Outside. Pero unfair yun. Buhay yan, Chairman. Opo, tama. Alright. Chairman, Chairman, bitin thank you. kami Thank pero you. magsa-second round tayo siguro next week. Tawagan Kasi ulit namin kayo, umpisa ha? kayo ng investigasyon na Okay. formal. Salamat po. Correct. Opo. Thank Good you. morning po, Chairman.
Good morning po at magandang araw po sa inyo, sir and ma'am. Salamat po. Salamat. Si LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, mga kapuso,